yan. Pero what kind of agenda they should put forward aside from saying hold the Dutertes accountable? I mean, we'll discuss that. They could get even a knockdown punch sooner than later. Pero in terms of agenda, ano pa dapat yung vision, policy agenda ng itong grand coalition na pinag-usapan natin, Senator? Ultimately, it's that kumaga age-long fight between good versus evil. Yes. Kumaga, sabi ko nga, we don't profess to be saints, di ba? Right. But definitely we're not evil. Itong kalaban, dapat makita yun ng tao. Kaya challenge yun, minumulat natin yung taong bayan. Taong bayan. May kita mo, nandun sa kanila eh. Bukod dun sa yung side ng whether patriotic, unpatriotic, di ba? That's the Team China and Philippines, Team Philippines. Then, yung talagang sincerely corrupt na tinatawag natin. Ando doon yun sa kanila. Sindikato yun eh. That's the mafia governance. Ayan narinig nyo. Kasi, no, hindi naman lingid sa kalaman natin mga kababayan na si Senator Trillanes talaga nakabuking po ng sindikato na di umano'y sindikato ng mga Duterte. Na di umano ay napakalaking pinasok na sindikato dito sa Pilipinas. No, during Duterte's regime, mga kababayan. Na napakita na natin the past so many years. Yun yung kumaga magiging antithesis ka of that what they represent. So yun yung maliwanag na linya yun. And all the rest, syempre, yung mga slogans, na yan eh, na yan. But ultimately, standard operating procedure. Yes, but on the ground, sa bahay, sa workplace, sa palengke, sa Grab o sa taxi, yung engagements doon, person to person. Dito ka na. Tama. Dito ka kasi yan. Hindi maganda yan, masama dyan, dito ka. So hindi ka self-righteous na magaling kami, mabuti kami. Kung hindi, that is a place you don't want to go to. Yun. That's the makikita mo yung line is going to be very, very clear to everyone. Kaya pagka nag-poach ka na, mabilis mo, mas marami ka makukuha. Kasi sila, anong magiging recruitment line nila when they try to poach yung mga undecided? Yung achievements ni Sara Duterte, di ba sabi niya she's gonna celebrate her achievements this year. Pag-usapan niya yung kanilang good governance. So, it boils down to fake news. Di ba? So, yung fake news can only take you so far. Nag-click sa kanila before yan. Nung 2016. Kasi bago pa. Hindi pa tayo ready for that. Pero ito ngayon, it's a fight. Yung mga true believers na to on both sides. Talagang grabing engagements niyan. Hindi na tayo matatalo sa ground warfare. Saka information warfare. Yeah, I want to still ask, Senator, still many people are angry with corruption, with cost of living. You are a man of conviction in politics. I highly respect you for that. You know, you're one of the very few out there in this country. That's why mahal na mahal ka namin. Having said that, you know, if you look at surveys, you look at studies, you look at anecdotal evidence, people love your strength and your conviction. But people also want to have some improvement in their basic cost of living, standard of living. Gusto nila medyo wala yung mga corruption. What about messaging on that front? Because parang dun sa last episode na sinabi mo is something like, offer din ng pag-populist game lang naman. Motherhood statement, offer din ng kabila. So how can you make it work in terms of kind of an affirmative agenda aside from accountability and human rights? Can you say na, hindi kami magnanakaw . Pag in-offeran ka namin na edukasyon, darating talaga sa yan. Walang kaltas yan. Like something along those lines, do you think would work? Okay, the simplistic line is this. Itong slogan na to, ginamit na to ni President Aquino, ni Pinoy. Right. Kung walang corrupt, walang mahirap. So, ikakabit mo yung anti-corruption na crusade into that, yung kumbaga, how they would benefit directly. Kung yung pera ay hindi binubulsa, itong pera na to ay diretso yun sa kanila in terms of services, di ba? In terms of infrastructure, lahat yun mapapakinabangan nila. Correct. So yun yung ito yung maganda, wait lang guys. Ito yung maganda sa perspective na sinasabi ni Senator Sonny Trillanes when it comes to corruption, di ba? Napakaganda ng perspective niya kasi isa sa mga nagugustuhan ko direkta niyan sinasabi, kumbaga wala nang paligoy-ligoy. Ang epekto ng korupsyon ay
'di ba? Napakalaki pagdating sa ating mamamayang Pilipino. Yung impact, 'di ba? Na pagka may nabulsang pera, may nabulsa itong mga kurakot na ito, ramdam agad natin. Yun yung sinasabi ni Senator Trillanes dito Kung pag-aaralan nyo mabuti, yung pinupunto ni Senator Sonny Trillanes, no, na dapat talaga wala talagang maibulsa itong mga kolokoy na papasok dito sa Senado or sa Kongreso. 'Di ba? Na dapat mapaigting or mahigpitan yung paglabas ng mga proyekto, paglabas ng mga budget, 'di ba? Kailangan matutukan ng mabuti, 'di ba? Totoo naman yung sinasabi ni Senator Trillanes dito. I totally agree, 101%. 'Di ba? Na itong mga epekto sa atin ng corruption ay hindi basta-bastang epekto lang. Ito ay merong kaakibat na malawakang tawag dito, pag-destroy sa lipunan, 'di ba? Or paglubog ng ating bansa, 'di ba? Tuloy na natin. Kumbaga, the overall communication strategy. Right. Yung mga communication slogans na yan, they can just work around that. Pero yun. Babalikan lang natin yun. Kung walang corrupt, walang mahirap. Although kung wala rin kahirapan, bababa rin corruption. So you need prosperity, right? Alam naman natin, the more developing countries, mas mababa yung corruption kasi mas magandang sahod sa mga opisyales, mas magandang korte, mas malakas institutions. So you need a prosperity agenda too, no? Yes, and it goes, it follows, no? Kasi ganito, pagka wala ng, diba, pag walang corrupt, walang mahirap. Pag walang mahirap, sabihin, lalaki yung middle class mo. Yes. So, pag malaki na yung middle class mo, sabihin yung purchasing power, mas malaki, tapos mas marami ka ng merkado for the businesses to flourish. Kumbaga, gano'n na yun. Then, actually, mga kababayan, personal opinion ko regarding dito. Ito po kasing mahihirap. Actually, mas gusto ito ng mga politiko. Yung politiko hindi public servant. Magkaiba kasi ang politiko sa public servant, mga kababayan Okay, pag public servant ka, yung kapakanan, kagaya ni Pangulong BBM, no? Kapakanan ng taong bayan ang inuuna. That was a public servant. Pero pag politiko ka, para kang si Sara Duterte, na wala kang pakialam sa nangyayari sa bansang Pilipinas o sa mahihirap, 'di ba? Dahil politiko ka.